So good day guys, andito tayo ulit sa lugar na kung saan ko dati ni-review tong si PCX 160. Yun yung shell na yan, no? Yung, if naalala nyo yun, yung previous video na ginawa ko, like 1 year ago na yan, no? Almost 2 years na rin yun, na yung reviews and issues ko about kay PCX 160. But for today's video, gagawan natin siya ng review, yung mga likes and dislikes natin after 2 years of ownership dito kay PCX 160. Magbibigay ako ng 10 likes sa kanya at 3 dislikes. Ito yung mga experience ko sa kanya as an owner. Ito po ay hindi po galing sa kung saan-saan lang. Ito lang po yung mga opinion ko about sa kanya. Kasi if may balak kayo bumili ng PCX 160 or balak nyo mag-upgrade or balak nyo makipag-swap, sana mapanood nyo po ito. Tapos i-review ko rin pala yung V-Star na gulong natin. Medyo madumi kasi maputik yung mga daanan. Pero dito muna tayo sa review. Number 1 po na gusto ko sa kanya ay yung gulong natin. Malaki po yung gulong na capacity ng PCX 160. Ngayon nasa 130 by 70 tayo, by 13 yung rim natin. Pero kaya mo siyang paabutin ng 140 by 70. Na-try ko po kasi dati sa Honda Airblade na tinry ko mag 130. Sobrang bigat ng motor ko. Tapos pag bumabanking ka, sobrang alanganin. Alam mo yung feeling na hindi compatible yung gulong sa motor mo. So pag nag-banking ka or nagdadrive ka, medyo hindi mo feel yung pagka-safety. Tapos medyo nahihirapan ka, tsaka tumaas yung aking konsumo ng gas. Pero dito, tingnan mo, naka 110 na tayo sa harap. Kaya pa to ng 120, pero sobrang comfort na ko sa 110. Sobrang stable na to pag nagda-drive ka na long drive. Nung binayad ko na Ilocos Norte, sobrang chill nga. Minsan nga, nag-iisang kamay lang ako kasi sobrang steady lang ng motor natin. Parang kung nagbi-big bike, malaki rin yung gulong mo. So since sa gulong naman tayo, pumunta tayo sa pangalawa. Sa pangalawa po ay yung kanyang shock sa harap tsaka sa likod. Actually, isa po ito sa may mga pinakamalambot na suspension na naramdaman ko sa mga motor, sa scooter. Actually, kahit po meron akong OBR, pag dumadaan kami sa malulubak, or ako, kahit mag-isa lang ako sa may mga humps, sobrang lambot ng suspension niya. Tsaka ang ganda kasi nung pagkagawa sa suspension niya. So laking tulong nung malambot na suspension kasi hindi ka agad masisira yung mags mo. Lalo na kung meron kang kabigatan, sobrang comfortable po nito. Hindi siya matagtag sa katawan, hindi ganong masakit sa katawan. Tsaka maiiwasan mabiyak yung mags ninyo. Sobrang ganda po ng suspension nito sa harap tsaka sa likod kasi sobrang lambot nung suspension na alam niyo yung pag nag-long drive kayo o kaya may OBR kayo. Ako ginagamit ko to sa Joyride o kaya sa angkas. Hindi ka kagad ganun mapapagod. Nabibigay ng ganda ng suspension sa'yo. Kaya sobrang bilib ako sa suspension na to. Isipin nyo 26,000 na to, wala pa tayong pinapalitan dito. Tapos yung suspension ko pala minsan nung nakaraang binaha, nung kinakalawang siya, niligyan ko siya ng WD-40 para lang mawala yung kalawang niya. Additional tips ko lang sa inyo pag kinakalawang yung shock ninyo. Tapos po, pumunta naman tayo sa pangatlo. Itong ating gas tank na may capacity na 8 liters. Sobrang laking tulong din nito para lalo na pa nag-long ride. Kaya alam mo yung hindi maya nagpapapa-refill ng gasolina ninyo. At least hindi din, diba, nasasayang yung 15 minutes ninyo kakapunta sa gasolinahan. Tsaka bukod sa gasolina, bukod sa 8 liters na meron siya, tingnan nyo naman po, umaabot tayo ng, ewan ko kung nakikita, umabot tayo ng 39.4 km per liter. Sobrang tipid po nito kasi city driving pa to. Imagine nyo pag ni-long drive ko to. Tsaka may share lang din po ako. Since naka 39.4 km per liter tayo, kasi may pinalitan tayo sa stock natin. Nung binaha po yung aking motor, nagpalit po ako ng, pinapalitan ko yung panggilid natin ng center spring na 1000 RPM. Tapos pinalitan ko rin siya ng bola na 17 grams. Kaya binabantayan ko yung gas consumption niya kasi mamaya kasi lumakas yung gas consumption niya. Pero hindi po actually same din po nung regular na bola. Wala naman nagbago sa gas consumption. Pero ang laki nung in-improve nung motor ko kasi mas lumakas yung kanyang paghatak. Lalo na kung nasa kalagitnaan yung hinihingi mong speed. Ayun, binibigay niya kagad sa akin sa mga ilang segundo lang. So, sobrang laking improvement nung nagpalit tayo ng bola tsaka center spring. Suggestion ko lang to sa mga gusto magpalit. Actually kasi ako talaga all stock lang talaga ako. Ayoko magpalit hangga't maaari. Pero since kasi nararamdaman ko na nung nakaraan parang tumatanda na rin yung motor natin, medyo kailangan ko siya i-upgrade. Tsaka lalo na katulad ko na may angkas ako palagi, medyo kailangan ko nung overtaking speed. Sabi ko naman okay lang naman sa akin kung medyo tumaas yung gas consumption niya basta bibigyan niya sa akin ng dagdag hatak. Pero sa gas consumption, hindi naman nagbago. Teka lang, may ihi pa ng pusa. Okay lang yan, decoration yan.
Pumunta naman tayo sa pang-apat na likes natin sa PCX 160 ay ang kanyang footboard at ang kanyang upuan na sobrang komportable. Pinaka-favorite na part ko dito itong dual step footboard tayo na nababanat mo yung paa mo pagkahabaan ng drive. Tsaka itong upuan natin na napakalambot. Tsaka matibay Ang tagal na sa akin ito. Nilalagyan ko rin ng seat cover kasi ito katulad nito guys, if nakikita nyo may kuko pa ng pusa Ewan ko kung makikita nyo may kuko ng pusa. Yung mga pusa kasi minsan ito sa mga picture nila, hinihigaan nila itong PCX. Paborito nila ito. Minsan pa nga meron mga pusa rito sa panel natutulog Sa mga PCX owner, alam nyo po yan pag pinapark nyo yung motor nyo sa labas. Sa engine naman po ni PCX 160 medyo maingay siya, pero sa akin depende kasi sa owner. Ako, okay lang sa akin na maingay yung engine niya na parang helicopter daw. Kasi para sa akin, para aware yung katabi ko na alam niyang may motor sa tabi niya. Hindi naman tayo naka-upgrade yung muffler, diba? Kaya gusto ko naririnig din yung engine. Hindi naman every time gusto ko bumubusina, diba? Para masignal lang. Kasi medyo malakas din yung busina natin kasi nga naka-upgrade tayo. So sa akin, okay lang kahit medyo maingay yung CVT niya. Tapos naka ESP Plus tayo. Medyo ramdam ko para sa akin yung ESP Plus, ang binibigay niya sa akin ay yung binibigyan niya tayo ng dagdag hatak. Pero recommend ko guys, pag akit kayo ng mga ahon, ipatayin niyo po yung traction control niyo kasi na-try ko na dati na paahon na hindi ko pinatay, medyo mahirap po. So recommend ko patayin niyo lang pag puro paahon, kaya akit kayo ng Baguio or something. So tapos na tayo sa number 5, number 6 naman tayo. Ito naman usapang parts. Napakadali lang po makahanap ng mga parts ni PCX 160. Actually sa air filter natin, same din po siya sa Click 160. So katulad yan, 'di ba? Pag nakahanap kayo ng wala kayong makita na air filter na PCX 160, meron yung shop na may pang Click 160. Parehas lang po sila. Tsaka ang daming aftermarket na makikita nyo sa shop. Actually ako, katulad ko, yung brake pad ko sa harap, aftermarket na yan. So, katulad sa panggilid natin, ang ginamit po pala natin sa center spring at tsaka sa bola ay JVT. So ayun. Kung sa mga accessories din naman, maraming makukuha ng katulad ng visor, 'di ba? May mga handlebar din na napapalitan. So pumunta naman tayo sa pang number 7, guys. Share ko lang, ito kasi yung panel natin. Ayan napakalinaw. Alam niyo ba kahit napaka-araw or napakadilim, sobrang linaw niya. Sobrang linaw ng panel natin. Kitang-kita mo siya, lalo na kung beginner ka o malabo mata mo, hindi ka mahihirapan basahin yung mga nakalagay sa panel mo. Kasi katulad, di naman po sa inuhusgahan ko yung Yamaha, pero kung kukumpara nyo po siya katulad sa NMAX, mas malinaw po yung panel ni PCX 160 at mas madaling basahin. Kasi sa Yamaha parang medyo dark yung digital panel niya, so medyo nahihirapan ako doon. Pero may mga aftermarket naman na pwede nyo palitan yung ilaw nung panel ninyo. May nakikita kong gumagawa nun. Pero at least ito sa stock nyo, hindi nyo na kailangan magpalit dito sa PCX 160. Tapos sa pang-8 naman po, itong handlebar natin. Yung handlebar natin, almost naro-rotate siya ng 180 degrees. Ayan, naro-rotate siya ng almost 180 degrees. Sobrang dali po isingit ito. Dati akala ko pag malaki yung motor, mga katulad dito, katulad ng NMAX, mahirap iliko. Sa NMAX, almost the same. Madali sila iliko. Lalo na sa singitan, kala mo mahirap kasi malaki. Hindi po. Actually, advantage po nung naro-rotate siya ng almost 180 degrees sa singitan. Tapos ang kinagandahan sa handlebar natin, naked. Hindi katulad sa ibang motor na hindi naked yung handlebar. Ito, meron ka maraming sabitan. If mapapansin nyo po pala, itong hook natin, pinataas ko. Nakataas siya. Kasi nung pababa siyang ganito, minsan natatanggal sa hook. So ngayon, pag sinabitan ko siya ng hook dito, hindi na siya dudulas. Hindi na makakawala yung i-hook ko rito. Tapos ayan, katulad niyan, sa handlebar natin may phone tayo. Actually gusto ko pa nga lagyan ng water holder. Hindi naman ako gano'ng umiinom along the way. Pwede ko naman kunin sa loob ng compartment. Tsaka hindi lang po sa sa accessories na may ilalagay nyo. Sa looks, 'di ba? Ang ganda, ang elegant tignan. Tsaka kahit 2 years na siya, tignan nyo, ang kintab pa rin niya. Ayun yung isa sa mga nagustuhan ko. Kaya nga po tinerno ko rin tong step grill natin kasi dalawang kulay yung step grill na pwedeng black or pwede rin ganito. So ito yung naisip kong kulay kasi pinartner ko siya sa handlebar, katulad ng mga bakal na kinabit ko na pang hook. Silver na rin. Actually, pag magka-crash guard nga ako, gusto ko silver din para isang terno na lang. Terno sila Ito, tingnan nyo na sa gilid ko. Itong muffler tip natin, silver. Itong decoration sa heat guard, silver. So, partner ko na para hindi masakit sa mata. Tapos pumunta naman tayo sa pang-siyam na gusto ko. Ito isa sa mga favorite ko. Lagayan ko na susi, lagayan ko na charger, may basahan. Sobrang convenient po pag meron kang ganito. Kasi may sling bag na ako pero meron pa akong ganito. Kasi dito mo malalagay yung mga gamit mo. Lalo na pag naglo-long drive ka or mabilis ang lagay ng gamit, saksak mo, diba? Ang bilis ilagay.
very spacious. Ayan na yung phone mo. Kaya siguro dito 2 phone eh. 'Di ba? Tapos may mga susi ka pa. So yun, laking tulong po niyan para sa akin, lalo na pag bumabiyahe ka, nag-aangkas ka or naglo-long ride ka. Saksak mo, naka-USB port pa tayo, 'di ba? Lastly, sa number 10 na gusto ko sa PCX 160 ay yung battery. Naalala niyo nung binaha tayo, umabot tayo almost dito ata eh. Kasi umaalon eh, so hindi nagpapantay eh. Meron dito, meron minsan dito. Yung battery natin ay nandito. Actually dito ata eh. Oo, dito yung battery. Pero alam niyo yun, hindi siya inabot. Hanggang dito lang yung inabot ng ilalim niya. So safe na safe yung battery. Tsaka ang maganda sa battery, more than 2 years na hindi pa ako nagpapalit ng battery, diba? Napakatibay. Pag sinabi mo talagang Honda, yung quality na ginagawa nila sa motor ninyo ay laking tulong, lalo na sa mga panggilid natin. Actually di naman talaga magpapalit sa center spring, kundi lang ako nabudol. Pero okay na yun, nakalimutan ko na yun. Kasi effective naman yun nangyari sa atin. Ay sa nagustuhan ko lang sa ginawa nila sa akin, yung pinalitan yung center spring tsaka yung bola, which is ang laking tulong talaga. Ramdam mo na lumakas yung hatak ng motor mo kasi 2 years and a half ako nakastock. So nung nagpalit ako, talaga naramdaman ko agad yung improvement ng center spring tsaka ng bola. Pero yun lang ipapalitan ko, hanggat maaari ayoko talaga magpalit. So yun po yung 10 likes natin na gusto sa PCX. ABS po pala tong aking gamit ha. Actually guys, sa mga kukuha ng CBS, walang problema sa CBS. Ako pa na-experience magamit yung ABS ko, I think feel ko lang. Kasi never pa ako mabilis sa speed na umabot ng 90 tapos or 80 tapos biglang sudden brake. Di ko pa na-experience yun. Pero ang makukuha nyo kasi sa ABS, hindi lang naman yung auto braking system nyo sa harap. Tapos makukuha nyo rin yung traction control nya. Yung traction control po ay yung kunyari makipot po yung kalsada or madulas, parang tinotono po ng motor na pumantay yung takbo ninyo. Kusa po siya nag-a-adjust. So yung malaking tulong din doon. Kaya pero kung gusto niyo mag CBS lang para mas makatipid kayo, wala pong problema doon. Sobrang makapit din po yung brake ng Honda. Maski nga sa Honda Click, bilib ako sa brake nun, makapit din eh. Be a smart rider lang din. Huwag kayo masyado mabilis magpatakbo, lalo na kung alam nyo yung crowded area tapos hindi nyo kabisado yung lugar. Para at least diba, kasi driver pa rin naman yan eh. So punta naman tayo sa tatlong dislikes ko lang sa PCX 160. Yung fairings natin, simula po nung nabaha siya, actually ang hirap niya baklasin. Katulad ng mekaniko ko, may nakalimutan siyang ikabit, tapos binaklas niya ulit lahat, 'di ba? Ang hassle. Babaklasin mo to, babaklasin mo to, babaklasin mo to. Alam mo yun, hubad talaga lahat yung PCX 160 mo. Eh lang isa sa mga ayoko sa kanya. Tapos yung mga clip din natin, katulad nito, natumba na to, mabilis masira, mabilis matanggal yung mga clip na nakakabit sa kanyang loob. Pero may mabibilan naman kayo nun, pero syempre hassle pa rin na yun nga, mabilis masira, mabilis matanggal. So yun lang isa sa mga ayoko sa kanya. Second naman na ayoko sa PCX 160 ay yung ating ground clearance. Kita nyo naman po, napakababa. Actually tuwing may humps po, naalanganin ako. Lagi ko talaga nakababa yung paa ko at dahan-dahan akong umaandar dun sa humps. Binababa ko talaga lagi yung paa ko. Nasanay na rin ako kasi kahit maliit, binababa ko na para sigurado. Kasi ilang beses ko na na-try matamaan yung ilalim eh. Pero actually, sa akin, katulad sa akin, pangit man yon. Pero sa iba, advantage din po na mababa yung ground clearance. Kasi pag mababa po yung ground clearance nyo, ibig sabihin, mababa din yung motor ninyo. Diba? Nakakadagdag siya sa comfort. Tapos kung may hindi po kataasan yung inyong height, mas maabot nyo yung motor, diba? Kaya yung mga sinasabi ko lang naman po, yung opinion ko as a rider nung PCX 160, which is sa akin, ito yung disadvantage na ayoko. Sa iba ay advantage yan. Tapos yung pangatlo naman na pinaka ayoko, sobrang pogi ni PCX 160. Ang dami mo nang makakasabay sa kalsada. Simula kasi 2021 ata lumabas ang PCX 160. Dati nagsimula siya sa PCX 150, di ba? Tapos 2021 alam ko may 160 na eh. Late 2021, magto 2022 na rin nun. So ngayon, ang dami mo pa rin makakasabay na bumibili ng PCX 160 left and right. Kasi malalaman mo may mga bagong version ng PCX 160. Pag may nakalabas na logo na rito na may 160 na nakalagay, ayun yung mga latest one eh. Yung mga 2023 yun eh. Tsaka yung mga kulay pula yun, 2023 rin ata yun eh. Yun, so ayun lang. Ayun lang yung tatlong ayoko rito. Actually, dalawa lang ayoko talaga. Yung pangatlo, pampagulo lang yun. Wala ka ganong aayawan dito sa PCX 160. Medyo siguro sa price lang, kasi dati umaabot lang ng 133,000 ng ABS. Ngayon makukuha mo na siya ng 150,000, which is ang laki ng inflation rate, diba? Wala namang gano'n na bago sa PCX noong 2021, 2022 sa meron sa PCX 160 ngayong 2024. Konti lang yung nabago sa kanya, actually more on design lang tsaka color eh. Yung may emblem nga na 160 rito, tsaka yung kulay pula na variant, tsaka yung matte black nila. Pero the rest almost the same. Kaya laki rin nung diba? Pinatong like 15 to 16,000 yung nadagdag in just like a year.
So yun lang yung ano guys, likes and dislikes ko rito sa PCX 160. Sana makatulong sa inyo at guide nyo na rin to para bago kayo bumili ng motor nyo or mag-upgrade or mag-switch sa PCX 160, kasi iba nakikipag-swap, diba? So yun po, and then punta naman tayo sa gulong. So bibidyohan ko lang yung gulong ko gamit yung phone ko para ipakita sa inyo yung itsura ng V-Star after almost 10k, kasi 9,500 kilometer na yung tinakbo ng gulong natin. Tama ba? Actually, ano na pala, 9,800 kilometer. So, dalawang 200 kilometer na lang, 10,000 na yung tinakbo ng PCX, ay nung V-Star natin. Papakita ko sa inyo, napakakapal pa rin. So, ayan guys yung gulong natin. Almost 10,000 kilometer na yan. Dinala ko na yan sa Ilocos Norte, pero makapal pa rin, tsaka makapit. Papakita ko lang sa inyo ng zoom in yung threading para makita ninyo. So guys, ito yung threadings nyo. Kita nyo, makapal pa oh. Ayan o, makapal pa yung threadings niya. Almost 10,000 kilometer na, pero kapal pa yung threadings niya. Tapos itong sa harap guys, ito pa rin yung IRC, yung stock natin. Imagine nyo guys, yung sa harap ko umabot ng 26,800. So sobrang tibay din ng IRC stock ng gulong. If may makukuha kayong nagbebenta ng second hand, kahit hindi na kayo mag V-Star, bilhin nyo na rin second hand na binibenta ng mga naka PCX 160. Sulit na sulit din to. Tsaka yung sa likod nun, makapit din yung sa likod nun eh. Pero yung V-Star po guys, sobrang kapit po niya, tsaka sobrang tibay. So yun lang po yung update natin sa ano. Kasi ito yung mga nagko-comment eh, nangangamusta kung kamusta raw yung V-Star na gulong. For 2,100, sobrang tibay nun, tsaka sobrang mura. So yun guys, dito ko natatapusin yung content natin. Ano pala, bala ko pala bumiyahin ng kasiguran this month, kasi hindi ko sure kung matutuloy na yung alis ko dito kong katapusan para magtrabaho ulit sa ibang bansa, para maging OFW, para maging alipin ulit tayo. Syempre kailangan natin magtrabaho, di ba? Baka yung mga content na gagawin ko ron about my life abroad, pakita ko sa inyo yung pagiging OFW sa cruise ship, or share ko sa inyo yung paano mag-apply. Tignan natin yung mga content na magagawa natin doon if etong katapusan ng August if matuloy, malalaman nyo naman yon. Tapos sa mga nagayaya po pala ng ride, so ito yung picture na ginawa kong survey. Karamihan po ay gusto sa Laghouse Cafe Batangas. Guys, comment kayo dito sa Facebook ko para malaman ko kung matutuloy tayo, kasi kailangan ko at least 5 tao yung sasama eh. More than 5 walang problema, basta 5, at least makalima tayo minimum. Tapos ito po pala, may nag-message sa akin doon kay sir. Ayan po ang sabi niya, yung sa shop kasi nire-refer ko nga, diba nire-refer ko nga kayo doon sa shop. So pumunta siya, dala niya yung kanyang Suzuki Bergman 125. Ayan, nagpapalit ata siya ng gulong. Hindi ko alam kung ano yung pinagawa niya, pero yun nga, nakakuha raw siya ng discount. So message, pag bago kayo pumunta ron, kausapin nyo, sabihin nyo lang na panood nyo rito sa vlog natin para makakuha kayo ng discount. Nakakatuwa kay sir kasi naka-influence tayo na yun nga, gusto niya mag PCX 160. Kaya naisipan ko gawin talaga tong video na to, kasi may mga nagko-comment din sa akin na kamusta daw yung PCX 160, ganyan, kamusta yung V-Star. Ayan po yung mga comment nila. So gumawa na ako ng short summary para sa inyo guys. So thank you po sa support. Nasa 2,480 na ata tayo. Kaya thank you po sa pag-support niyo sa akin, at sobrang na-appreciate ko po yun. So one way kasi to kaya U-turn lang ako. So yun guys, ingat kayo palagi, at salamat po talaga sa walang sawang support ninyo. If may mga katanungan po kayo guys, wag po kayo mayang mag-comment. Follow my Facebook page, follow my TikTok page. Tinatry ko naman po replyan agad-agad if may mga inquiry kayo, may mga tanong kayo. So ayan, wag po kayo mayang magtanong. Yung sa ano po pala, yung sa ride na niyayaya ko kayo na next week sana. Ang ride pala natin guys, ang target ko is August 11. Ride tayo, yung mga subscriber natin o yung mga nanonood sa atin, kahit sino gusto nyo sumama kayo, ride tayo, kahit anong motor gamit ninyo, walang problema. Chill ride lang tayo, wala pong paspasan, kasi may mga nagko-comment din na ibabaguhan, diba? So yun guys, dito ko na po tatapusin ang ating video. So see you on my next content. So bye bye guys.